Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa, dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 37 death toll na iulat matapos ang pananalasa ng habagat at ng 3 bagyo. DOH, nilinaw na 87 na ospital lamang ang sakop ng no-balance billing policy. Palpak at umano'y ghost flood control project sa infrastruktura uusigin ng Marcos administration. PBBM, nagbigay babala para sa mga trader na nais manlamang sa mga magsasaka. Mga senador ng 20th Congress, formal lang nanumpa sa tungkulin. At ika-4 na sona ni PBBM naging katanggap-tanggap ayon sa ilang kongresista. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, kasunod ng naging sona ng Pangulo kung saan isa sa pinalakpakan at ikinatuwa ng marami ang pag-anunsyo nitong zero balance billing, agad namang nilinaw ng Department of Health na 87 ospital lamang ang sakop ng pulisiya. Ang mga ospital na ito ay mga direktang sa ilalim ng DOH at hindi government-owned controlled corporation o GOCC hospital. Paglilinaw ng DOH, prioridad muna nito ang 87 DOH hospital at isusunod din ang GOCC-operated facilities. Maaari ring tignan ang Facebook page ng Presidential Communications Office para sa listahan ng mga DOH hospital na sakop ng no-balance billing policy. Kaugnay pang balita sa isang media briefing nitong Huwebes, kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na patuloy pa rin ang zero billing policy sa Overseas Filipino Workers o OFWs hospital sa San Fernando, Pampanga sa kabila ng patuloy na pagdami ng mga pasyente. Ayon naman kay Hospital Officer in Charge Chief Dr. Patrick Louie Maglaya, mas maraming pasyente ang kaya nang i-accommodate ng hospital kumpara noong nakaraang taon. Dagdag pa niya, walang binabayaran kahit isang pusing ang mga pasyente mula sa konsultasyon hanggang operasyon. Catered umano ng ospital ang mga aktibo, dating OFWs, maging ang kanilang mga dependent. Sa ibang balita naman, umabot sa 37 ang naiulat na nasawi bunsod ng pananalasa ng habagat, bagyong Krising at Dante Emong noong Huwebes. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 2 rito ang kumpirmadong pumanaw na habang ang ibang 35 na naiulat na nasawi ay kinukumpirma pa. Nasa 2 milyong pamilya ang naapektuhan dulot ng mga kalamidad batay sa ulat ng NDRRMC. Samantala, hindi naman nakalagpas sa sona ng Pangulo ang mga palpak at umano'y ghost projects ng mga infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang detalye itong hayan sa aking ulat. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Isa ito sa mga strong statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA nitong Lunes. Ang pahayag na ito ay batay sa kanyang naging pag-inspeksyon sa ilang mga proyektong infrastruktura at flood control project sa bansa. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko
na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Marami anya ang mga palpak at guni-guni lamang ng mga proyekto. Kaya naman sa mga nakikipagsabuatan at sangkot sa katiwaliang ito, tiniyak ng Pangulo na makakasuhan lahat ng kasabwat at sangkot pati na rin ang mga kontratista na mapapatunayang guilty sa mga proyektong ito. Pagsisiwalat ng Pangulo, hindi makakaila na nagkakaraket ang mga politiko sa mga proyektong ito dahil sa kabila ng bilyong-bilyong pisong inilaan na pondo para sa flood control projects sa buong bansa, tila hindi pa rin nagagampanan ng mga proyekto ang layunin nito sa bayan. Sa panig ni Senator Alan Peter Cayetano, ang susi sa suliraning ito ay ang may managot, partikular ang naging kontrobersyal na proyektong tulay sa Kabagan, Santa Maria sa Isabela. Samantala, isa naman sa pinakapinalakpakan ng mga mambabata sa iyang utos ng Pangulo na i-publicize ang listahan ng mga proyektong ito upang makita ng mamamayan kung saan napupunta ang kanilang tax. Bukod sa transparency, nais rin ng Pangulo na makatuwang ang publiko sa imbestigasyong isasagawa. Kabilang narito ang alleged ghost projects, mga substandard finish at mga pumalpak na proyekto. Bunsod nito, inatasan niya ang Department of Public Works and Highways na isumite lahat ng mga proyektong sinimulan at natapos mula nang mag-umpisa ang kanyang termino. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sisimula na sa September 15 ang Unified 911 System sa buong bansa. Ito ay bilang tugon sa inisyatibong inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kamakailan. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Jade Buhoy. Muling ikinumpirma ng kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG na si John Vic Remulla ang ukol sa pambansang paglulunsad ng Unified 911 System. Aniya sa darating na September 15 ay magkakaroon na dito, kung saan mayroong 5-minute response time mula sa iba't ibang saklaw ng Philippine National Police o PNP at Bureau of Fire Protection o BFP. Dagdag pa niya, kada lalawigan ay mayroong nakatalagang tatanggap ng tawag na nakapagsasalita sa kanilang sariling dialekto. Binigyan din niya rin dito na gagawin na rin na mas epektibo ang pag-aanunsyo ng mga work at class suspension sa tuwing may mga sakuna. Aniya, mas pagbubutihin pa ang komunikasyon ng ahensya para mas mapabilis ang anunsyo sa bawat lokalidad. Magmula naman noong July 21 hanggang 25, bunsod ng malawakang pagbagyo sa bansa, nakatanggap ng 1,316 emergency calls ang 911 hotline na kinumpirma ng National Call Center at bawat nakatalagang lokal na pamahalaan sa mga nasabing apektadong lugar. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, inanunsyo ng Korte Suprema na nakumpleto na ang draft para sa kauna-unahang panuntunan ng interpretasyon ng Filipino Sign Language sa hukom. Isa itong hakbang upang maging mas accessible ang court proceedings sa mga bingi o deaf community. Sakaling maaprubahan, kakailanganin ng presensya ng qualified FSL interpreters sa paglilitis na kinasasangkutan ng isang hearing impaired. Ito'y upang matiyak na malinaw ang magiging komunikasyon nito sa mga hukom, abogado at iba pa at masiguro ang kanilang karapatan sa pantay na akses sa hustisya. Apat na senador ang kumpirmadong lumagda sa resolusyong ipinaikot sa Senado para sa mosyong reconsideration sa ruling ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye tunghayan sa aking ulat. Kasado na sa August 6 ang resolution debate para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang media forum nitong Huwebes, kinumpirma ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na isa siya sa mga senador na pumirma sa resolusyon na naglalaman ng panawagang reconsideration motion mula sa ruling ng Supreme Court.
Sa kasalukuyan, 4 na senador na ang nakalagda sa resolusyon na nagpaparekonsidera sa ruling ng korte na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment laban kay VP Sara. Ang mga senador na kasama ni Hontiveros ay sina Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino. Kaugnay nito ay nagbigay ng pahayag si Senator Hontiveros. Lahat kaming mga senador at lalo na kami sa minority ay concerned sa ano yung magiging kapalaran ng impeachment trial na sa paninindigan ko ay nagsimula na at nagpapatuloy at ngayon ay naabutan itong importanteng ruling ng Korte Suprema. So yan po yung pinag-usapan din sa All Members Caucus, patuloy na concern sa amin sa minority at para po sa akin at tingin ko sa aming lahat ay ilalabas yung aming mga argumento at mga opinyon o boto sa nagkasunduang petsang August 6. Opo. Sa kabilang panig naman, tinatayang nasa 20 senador batay sa obserbasyon ni Senator Jinggoy Estrada ang umano'y handang sundin ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa kaso ni VP Sara. Matatandaan na kamakailang inilabas ng korte ang desisyon nito na nagsasabing unconstitutional ang pagtawid ng impeachment proceedings sa 20th Congress kung saan isa itong paglabag sa 1-year ban ng konstitusyon. Gayunpaman, hindi nangangahulugan sa desisyong ito na pinapawalang sala na ang bise sa mga ibinibintang na kaso gaya ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption at iba pang high crimes. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. PBBM idineklara sa kaniyang ika-4 na SONA ang mga pagbabagong nagawa ukol sa seguridad ng pagkain. Ilang senador napanatili ang committee chairmanship sa 20th Congress. '98th founding anniversary ng Chinese People's Liberation Army ipinagdiwang sa Pilipinas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.